Sa gulo ng mundo, kaliwat ka ng isyu. Itaga mo sa bato. Andito lang ang magiging gabay nyo. Kasama ang iba't ibang kilalang abogado. Tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Araw ng Sabado. Itaga mo sa batas! Itaga mo sa batas! One DJ Chini. DJ Chini. Know your rights, know your defenses, and fight what is right. Walang maaargabyado sa taong may alam sa karapatan nito. Itaga mo sa batas! Itaga mo sa batas! Dito lamang sa 107.1 Max News FM, South Surgeon. Itaga mo sa batas with DJ Chini. Okay, now we're back here. It's 1:31 mga kamags. Alright, nako, ready na ang lahat. Ready na din para manalo ng 650 pesos na pwede nang mapanalunan. This time, kapag aktibo kang nakikinig sa ating discussion. Okay, so without so much ado now, let's proceed and the floor is yours, the stage is yours. Okay, let's discuss now with our special guests here, our law student practitioners here. We have again Steinhoff. Is it Steinhoff? Stein. Kasi Steinhoff. Okay, ayan. And of course, we have here Omar, and then attorney Min Velez Beloncio Gulie. Tama. Okay. There you go. So let's talk about the search and seizure. Sino pang mauuna? Okay, grab the mic, Omar. First from pinanggalingan nito. Yeah, go ahead. So before we go to the provision sa search warrants, let's start from the Constitution first. So, pag-usapan muna natin yung Article 3, Section 2 ng 1987 Constitution, right. Which is, nakasaad po dito, it provides that every person in the Philippines has the right to their objects, their home, and their privacy. Yeah. So, this means any agent from the government, they don't have the right to hindi sila pwedeng kumuha ng gamit sa ibang person. They don't have the right to search your homes, you personally, anything that belongs to you without a valid reasons or a valid legal procedure or a search warrant. Yon. Okay, so again po mga kamagsa, wala pong karapatan ng sino man, especially na akala mo naka-uniform yan, police yan, kaya pwede allowed lang pumasok ng bahay. Tapos walang legal reasons naman or legal search warrant. Yes. Yan, para haluglugin. Tama ba yung Tagalog ko? Haluglugin, okay. Okay, haluglugin ang bahay. Tapos bigla ka na lang kakapkapan. Tapos wala man lang ibang witness, no, na kinapkapan ka. Tapos biglang wala naman yung sachet ng shabu. Bakit biglang meron? May mga ganun kasing tendency, no? Yung parang the fruit of the poisonous tree. Ayan. Kumbaga na hindi admissible sa korte, etc. Pag-uusapan po natin ang lahat ng yan. So yun na yun. Ang sinabi under the 1987 Philippine Constitution, may mga karapatan po tayong proteksyonan ang ating mga gamit property natin, no? And even our life naman din. Our privacy as well. Okay, sige. Let's continue. So, lahat naman tayo may rights sa ating objects, lahat belongings, privacy, and our homes. The government made a rule or law para so that they would give access or rights sa mga police or NBI, FBI, o kung sino man yan to search us. So, this legal document or this is a search warrant. So, they created that
para yung procedure, yung proseso ng pag-search against those things that need to be nakunin or To be searched and seized, no? yes, and those places to be searched then they created search warrants Yan. para yung proseso natin is hindi malabag yung rights ng mga tao, ng mga people of the Philippines. Yeah. Okay. So, ano nga ba ito si Steinhoff naman niya? Sige, Steinhoff, meron bang gustong sabihin? Okay. But first, yeah, that's it po. Alright. Steinhoff, what about you? So, anong may dadagdag mo doon sa search and seizure? Ika nga, dahil meron tayong tinatawag na search warrant, pero syempre may mga exemptions na hindi kailangan ang search warrant, di ba? Kung pwedeng kapkapan, such as halimbawa sa mall, pwede namang isi-search yung bag, ayan, di ba? Yung ganyan. Tapos, bakit? Wala naman kayong search warrant. Baka biglang magreklamo, no? Wala naman kayong search warrant, ba't nyo isa-search yung bag ko? Pero may mga exemptions kasi. Okay. So, pero, syempre, bago tayo pumunta dyan, depende sa'yo kung anong una nating i-discuss. Go ahead. Dagdag ko lang din po sa sabi ni Omar. Yung legal papers na yun na binabanggit niya is the search warrant, which is, yung search warrant is personally objectified by the judge or that is issued by the judge. So, hindi lang siya basta-bastang like i-document lang ng police officers, like itatamper nila kumbaga na okay, may search warrant ka, pero yung search warrant na or yung paper na yun is without the discretion of the judge. So meaning that is void or that is violable of our constitutional right. So yeah. So paano ba? Pagkatapos niyan, meron din po tayong tinatawag na procedural legalities kumbaga na if itong search warrant na to hindi siya ma-serve within 10 days, then it becomes void. Alright. That's the general rule. It becomes void kasi sometimes may mga instances na hindi siya na-serve, may instances na or yung tinatawag na justifiable or reasonable circumstances na hindi siya na-serve. So diyan ma-determine ni court na okay, sige, mag-extend tayo na ganitong period, yan to. So pero generally that is only prescribed for 10 days. Yon, alright. So again po hindi po yung basta na lang sasabihin ng pulis na gusto kong i-search ang bahay ni ganito at gagawa siya ng search warrant without any valid reasons, ano. Tapos syempre ang judge ang mag-i-issue nun. At saka ang judge naman hindi naman pwedeng pag sinabi lang na kailangan namin ng search warrant agad-agad magbibigay, mag-i-issue nun. Hindi, 'di ba? May mga kailangan na yes, go ahead. Ano bang dapat requirements? First is then he mentioned that a police officers must first go to the judge. Then the witnesses and officers must be also examined by the judge under oath or affirmation. Meaning yan, the judge will ask them about facts. So that they will find a probable cause, meaning yan hindi lang siya hinala that there is a possible Is this the same with the warrant of arrest? Yes. Yeah, yes, the same requirements. Yes. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. Kailangan talaga may probable cause. Hindi mo siya pwede sabihin na for example, you have seen someone na have been carrying big bags sa bahay nila, multiple big bags. Hindi mo pwede sabihin, hindi siya valid reason or valid evidence. Let's say you have to say na you have seen a big bag with lots of blood. So that is a probable cause, a valid reason, a valid facts po. So isa po yun sa mga required before po tayo makabuo tayo ng isang search warrant na valid. Bago mag-issue ang ma-issue ng judge. Alright, ayun ha, klaro po yan. And also, a search warrant only revolves under one crime. So, for example, if a police officer founds different crimes for this type of situation, they must also issue separate search warrant for those. So, hindi po siya pwede lahat ilalagay niyo po doon. So, you have to file separate search warrants for different kinds of crimes po. Ayun. And then,
cannot go together but the search and the seizure, or there's a search warrant separate from the well, it is parang eventually, 'di ba, kung may magse-search, 'di ba, may maisiseize ka. Yun din po yun, there is a doctrine rin po let's say if for example you have filed a valid search warrant, then yun na, nangyari na po yung pagpupunta sa place, pag-search. If the officers found something na nasa plain sight lang po and it is illegal or pinagbabawal po sa atin, it is legal po na pwede po nilin yung gamit na yun. Yun. Okay, so at plain sight lang. At plain sight. Okay, and there's always a particularity of the place na to be searched. Kasi 'di ba may kaso na halimbawa block 1, block 2, tapos pareho lang yung kanilang compound. Tapos ang search warrant ay nakalagay block 1 lang. Tapos yung isang pulis naman pumunta dun sa block 2 dahil sa isang compound, tapos may sinis siyang mga gamit dun sa block 2, which can be 'di ba, kasi disputable siya. Kasi nakalagay lang naman sa search warrant block 1. Bakit ka napunta sa block 2 at sinis mo pa mga gamit namin? So they can assert their right naman, 'di ba? The officers must follow kung ano lang po yung nakasaad sa search warrant. So if it's stated there na yun lang isi-search, yun i-search or things na kukunin, yun lang po talagang pwede nila, ang scope ng power po nila. Yeah, that's Nakabase right. na po sila kung specifically things na na-mention po sa search warrant po. Alright. Meron po bang maidadagdag si attorney po? Or meron po kayong something to correct or to maybe clarify? Ayan, go ahead po, attorney. Alright. Dagdag lang sa kanila. Yes po. Okay. Can we maybe just additional points. Sa una, every time na may pupuntang police sa bahay, sa bahay naman to, wherever, in your business, establishment, pupunta dahil merong kukunin o hahanapin sa bahay ninyo, first and foremost is hanapan talaga ng search warrant. And the first thing that you have to look at the search warrant is, tama ba yung address? No? And then, ano yung offense na nakalagay doon? Yun. Sinabi natin, ano ba yung nakalagay na offense? Like, it is violation of gun, anong hinahanap ba doon? No? Illegal possession of firearm. Nakalagay dapat doon, ano yung hinahanap? Yung 45, dapat nakalagay, specific siya. Opo. Tapos, saan nakalagay? Nakalagay doon sa room. Kasi hindi pwedeng maghanap sila kung saan-saan. It should not be a fishing expedition. Ayun. Na lahat hahanapin nila sa buong bahay mo. That's it. Kasi we are protected doon sa ating pamamahay. Our home is our kingdom. Yan. Even the President of the Philippines cannot just enter our kingdom. Yes. Kaya nga sinasabi ko, even the king, kung king sino pang hari dyan, they cannot just go or enter our houses and seize our properties without the without following the legal procedures. And in the event na pagpasok nila doon, wala naman silang nahanap, so hindi na sila pwedeng maghanap kung saan-saan pa. Yun. And by the time na pumasok sila doon and in plain view, they found something, so illegal, they can seize that. Yun. Pwede nilang kunin yun. Even if that was not included in the search warrant Ayun. itself. Okay. And they can be used as evidence against the person na pwedeng kasuhan siya by the possession of that illegal contraband. Alright. So, yun. For example, nakasaad po dito, specified siya na 45 na caliber lang yung nando, nakalagay na isi-search sa isang room. For example, room ni Stein. Okay. Tapos, nakalagay dun sa search warrant, hahanapin dapat sa room yung 45 caliber. Pero may nakita silang grenade. Yes. May nakita silang sachet of shabu. So, they can seize that one kahit hindi siya specified doon kasi illegal contraband nga. And then, pagpasok naman nila doon, nakita na somebody is acting suspiciously. Opo. They do not need a warrant of arrest. Okay. So, pwede na silang mag-freeze
Pwede nilang i-search, kapkapan. Kapkapan. Oo, pwede nilang kapkapan, and pag kapkap nila, may nakuha naman sila from that person, they can still seize that whatever, Okay. and pwede nilang kasuhan yung taong yon. Ayun. Alright. So, if that person is acting suspiciously, ano po bang basehan para the police can conclude that that person is acting suspiciously and hindi magiging illegal ang kanyang pagsisearch, ang pag-frisk niya or pagkapkap niya dun sa taong yon? Kasi di ba po meron pong landmark case na sumakay sa bus, tapos meron siyang dalang bag, may parang suspicious masyado yung lalaki, yung dating niya, tapos may malaking bag na parang may mga dalang mga contrabands ba or mga Armalite ba or whatsoever. Pero nung kinapkapan na siya, tapos nakita kasi ng pulis na medyo suspicious siya, so kinapkapan at nakita yung mga baril, mga ganyan. Pero nanalo siya sa kaso kasi naging illegal ang search. Yes. Naging illegal ang search. Hindi siya naging fruit of poisonous tree na. Hindi siya admissible yung mga nakuha doon. So, meron po tayo bang threshold kung paano natin madedetermine na yung police na yon talaga ba, suspicious ba ang inakto nung tao? Alright, Go Miss ahead po. Chini, there are many instances Yes, where the police officers can effect searches without A search warrant. Okay. Like Just that, like, opo. pag ginagawa na ngayon yung mga GOs, okay, one instance, yung maglagay ng checkpoint. Opo. Yeah. Pag may checkpoint, especially during elections, Yun. diba, may ginagawa tayong Red checkpoint. alert, Opo, mga pag ganun. red Opo. alert. So, allowed yan. Common, national. Opo. Lahat dumadaan sa checkpoint. Usually, in lang yan, plain view doctrine lang, no? Ipapa-open lang yung kanilang pinapa-roll down lang. Yes, yung window ng car. Ang window ng Opo. car, titignan lang. So, Don't- bawal yung haluglugin yung sa No. likod, sa compartment and all. No So, bawal. intrusion. No intrusion. Intervention. Plain view. Plain view. Opo. Ayan. Pero pag Okay. nakita naman na kaduda-duda, o baka merong biglang, o nakita niya na very familiar naman yung tao, baka nasa wanted pala. wanted yun. So, may probable reason yung police Na to i-arrest siya i-arrest without siya warrant. without warrant. Ayun. And immediately freeze or search the person. Ayun. Okay na yun, pwede na yun. Admissible na yun kung ano mang makapkap doon sa kanya. Whatever na makuha sa kanya, it cannot be considered as a fruit of poisonous tree or hindi siya pwede sa exclusionary rule. Yeah, okay. So marami, we will maybe discuss another topic, yung exclusionary rule talaga kasi marami pong pag-uusapan about dyan. Okay. And ito yung isang mga importante about the checkpoint, Miss Chini, Apo. na dapat sa checkpoint, ang rule lang talaga ng mga police is plain view. If they insist na i-open, you have to object. Yung mga Alright. trunk natin, sabihin mo, you open that, I object. Apo. Kasi merong mga police din na masyadong insistent or Yes persistent. po. So Yes we po. have to enforce our right, say object. Sabihin mo, hindi ako pumapayag. Inopen mo yan, hindi ako pumapayag. So Yeah. that, kahit na may makuha dyan, you have to exercise your right na sinabi mo, I objected. Hindi ko pinayagan. Binuksan niya. Binuksan niya right pa against my rin. will. Opo. Wala akong ginawang masama. So, hindi kasi natin alam. Minsan, may mga lagay-lagay lang dyan. Opo, yeah. Okay, kasi pwede talagang magtanim. Kumbaga, magtanim. Yan yung usong-uso na Overboard tinaniman. kasi minsan, Opo. Miss Jinky, ang Chini. Chini. Chini na po. Okay. Ang abuse
Yes, yeah. Kaya marami din sometimes na nakukulong na sinasabing, wala naman ako, hindi naman ako drug addict, paano napunta sa bulsa ko yan? Yung mga ganun, ano? So, depende talaga paano mo depensahan ang sarili mo. Okay, kasi marami talagang mga police sometimes na ina-abuse, hindi naman nila lahat natin. So, pero, well, we cannot deny the fact na talagang ganun ang nangyayari. Yan, just to arrest you, na para sabihin lang legal yung pag-aresto ko sa'yo at pag-search ko sa'yo, etc. Pero yun pala dahil hindi mo alam yung karapatan mo, hindi ka nag-object, yung kawawa naman, 'di ba? Sa na nabibiktima sa mga ganyan. So again sa may mga sasakyan po, pag sinabing checkpoint, plain view sight lang talaga. Hindi po pwedeng haluglugin yung inyong mga trunk diyan, mga compartment diyan, and etc. Kahit may makita pa silang illegal, halimbawa may armas ka diyan, tapos illegal possession of firearms, pero hindi siya pwedeng gamitin laban sa iyo. Parang it's inadmissible sa korte to be used against you, no? Ano, ganyan. Maraming nakakalusot. Actually, ay, obvious naman may mga armalite siyang dala. Pero bakit nakawala? Bakit na-dismiss yung kaso? Kasi pala illegal ang pag-search and pag-seize. Okay, so hindi tayo pwedeng sabihin natin na guilty yun murderer talaga siya talaga na pumatay, pero bakit na-dismiss ang kaso? Yung pala kulang ng ebidensya. May mga ganon no? So yun natin na dapat alam natin yan. Okay, so any more instances po, attorney, or si Stein magdagdag? So one instance na yung frisking, yung plain sight view. So another instance na hindi na kailangan ng search warrant, baka kasi pag narinig nila dito, ay, walang search warrant, kaya bakit niyo ako kinapkapan bigla or sinearch yung bag ko? Kasi may exemptions po. So, another exemption is yung plain sight view, yung checkpoint. Yan, okay. Kayo po. Another instance. Another instance, DJ, is that, hopefully soon. Another instance, DJ, is yung search. Yung search is incidental sa lawful arrest. Yeah. Like, say, for example, nahuli yung tao ng hold up, so the arresting officer or that particular officer has the right to search your persons. Kasi may kino-consider kasi si court yan dalawang instance Number one is gustong iprotektahan ni court yung arresting officer in cases lang merong mag-arise the circumstances na hindi natin gusto. And number two is that if may additional evidence pa na relevant sa crime. Say for example, may pocket knife pa siyang tinatago, or may guns pa siya, or may anything na armed weapon. So that's yan yung mga kino-consider na circumstances ni court. And yun. So meron na tayong tatlong exemptions. Isang exemption din, DJ, is yung if nag-consent yung tao and or yung winave niya yung constitutional right na. Okay. So there's no need na for a search warrant for that kasi may consent naman and winave niya. Pero dapat pag yung consent niya is maka-establish ng 4 na elemento. Number 1 is dapat freely given. Dapat hindi siya na induce, hindi siya na force, hindi siya na provoke, hindi siya na provoke or anything. No? Okay. So, yan yung mga instances, DJ, na parang kino-consider na genuine ng court. And number 2, DJ, is yung knowledge ng individual is complete ba, kumbaga, na-understand niya yung pag-waive niya, na-understand niya yung pag-consent niya ng search. So, the arresting officer can search you freely because without you a search warrant. Okay. Kasi winave mo na yung constitutional right mo. Sige, kapkapan mo ko. Okay, free, go. Wala ka na makikita dito Wala kang makakapkap dito or something. The moment, in the event na may makapkap siya, anong mangyayari? Doon na, yun na. Nag-wave ka na ng mo Hindi mo pwedeng i-assert na illegal yung search sa'yo kasi nag-wave ka na nga. Tapos nang nakapkap, illegal, kumbaga admissible na yon sa korte laban sa'yo. Ayun, okay. Kaya, naku, dahan-dahan po kayo, Pag sasabi, sige, hanapin mo, kapkapan mo, hanapin mo sa bag ko. Tapos, yun pala, nilagay nila doon. Na frame up ka. Okay, anyway. So, another instance, would you like to add, Omar? What about the search sa malls?
sa NAIA, sa airport, 'di ba? Tapos may mga scanner and all. Apo. Yun, exempted din 'yan sa search. Yes po, attorney. Search warrant. Yes po. Yes, sa customs. Yes po. Sa airport. Correct. Hindi tayo makapag-insist na, ay, wala kayong search warrant. Hindi pwede. So, we are bound na ibigay kasi national interest. Yun. Hindi pwede na. So, dapat pag pumunta tayo sa airport, it is our obligation na clean ang ating mga packages and baggages natin. Yung trolley mo pala, nilagyan ng bala. Di ba? Natanim bala, nauso yun. That's why we are obliged to carry our own baggage. We are not allowed to let somebody carry for us. Kasi pag merong mga dyan, we cannot just pinpoint anybody na siya naglagay niyan. No. Our carriage is our obligation. Our liability. Definitely. Ayun. So aside from that, hot pursuit. Yeah, we have the hot pursuit operation. Okay, sige po. So, no need of search warrant. Pag nakagawa ng krimen yung tao and kailangan habulin, hindi na kailangan ng search warrant. Ayan. Correct. Warrant of arrest or whatever. Criminal procedure, section... Yeah, aside from rules 126, 'di ba? Yung search and seizure kasi rule 126 tayo, 'di ba? 'Di ba meron tayong without the presence of a warrant of arrest, okay? Anybody can citizen's arrest. Yeah, citizen's arrest. Ayan. Section 125, I guess 125. Hindi, no. Rule 125 section 3. Okay, we'll just maybe clarify that one. Sa rules of court. Okay. Anyway, sige po, attorney. Hot pursuit, pag may mga imminent danger. Yun. Pag may mga imminent danger, you see na kailangan mong i-rescue or whatever ang isang tao, you have to intervene. Yun, citizen's arrest. Ayun. You need not carry search warrant or whatever to prevent the crime. Ayan. So, akala kasi nila, hahayaan na lang nila, nakita nila, na ninanaka, biglang, parang, nag-snatch. Nandyan sa kalye, sinatch niya yung ikaw may personal knowledge ka, nakita mo mismo na the crime is currently committing, or is being committed, ayan, the person is committing that crime, so, di ba pwede ka as a citizen, as a private person, you can arrest that person. Ayan, kaya di ba may mga pelikula na hinahabol, etc. Pero yung iba kasi, without knowing kasi, na akala nila, pulis lang ang pwedeng humuli. Without even thinking na pwede pala ang citizen's arrest, na pwede ka palang ikaw mismo ang tatalian yung kamay. Wala ka namang posas dala-dala dyan, no? Okay, so yun po yung ating hot pursuit, ayan. Okay, anyway, some more? Yung nabanggit niyo po yung sa arrest is pwede yung citizen, normal citizen. Sa naman, sa searches naman po, itong rights po natin according sa Article 3 Section 2, it only applies po against the government and its agents, like police, like other... Yung sa search and seizure. Hindi po siya nag-a-apply sa private persons like... Kasi nasigoy na natin yung topic natin, no? Sa warrant of arrest sa tao. Let's say if there's a group na nag-search sa bahay ninyo or something, you can't contest po about constitutional issues against them. Pero kaya nyo po silang filean ng criminal case or civil case according po sa facts. Sa nangyari po. Okay. The private person can file a case against the police officer na nag-illegal search and seize. Depende po kung sino yun. Depende po sa facts. Pero what I mean is the Article 3 Section 2 of the 1987 Constitution only applies it only protects you from the police,
doing illegal searches Yes, okay. and not private persons. Ayun, okay. So you can, hindi mo private pwede, to private, parang ganun. Hindi pwede, hindi applicable yun. Yes, it is not applicable private to private. So hindi mo pwede sabihin na, you're violating my... hindi po pwede yun. Okay, pero pwede mo po silang filean according kung ano po yung nangyari. Criminal case or civil case. Ayun, okay. So, for example, si Stein, pumunta bigla sa bahay nyo. Tapos may nag-search na, o pwede mong file ng trespassing. Hindi pwedeng sabihin ni Omar na, teka, saan ang search warrant mo? Hindi naman siya police. So, it only applies to the police officers and government agents. Okay. Ayun. So, pwedeng maging iba ang kaso ng private to private. Ayun. There you go. Pero, eto na, may mga questions yata dito. Hala. Okay. Handa na ba kayo? Si Misty. Ladies and gentlemen, si DJ Misty. Kasama ko po dito. Okay. And may question siya. May kilala po ako na sinerch po sila. Okay, wait. May sinerch po sila. Kinuha po lahat ng firearms nila na hinalughog lahat sa bahay. Okay, and then kinuha mga baril na di naman kasali sa searching. Yan, plain sight lang ba to? Okay, what will happen to the officers? Ending na sa uli ng court ang mga firearms na kinuha. So, kilala po ako na sinerch po sila sa bahay daw, kinuha lahat ng firearms na umaakyat kasi yung mga messages. Hinalughog lahat sa bahay. Kinuha mga baril na di naman kasali sa searching. Ending na sa uli ng court, ang mga firearms kinuha ba the officers na nag-seize noon? May grounds po ba para kasuhan? Okay, so attorney, would you like to answer that question? Pero clarify natin, may search warrant ba sila? Merong search warrant, pero hindi natin alam yung anong particularity ng sinisearch. Pero pero kung plain sight, di ba nabanggit nga po natin, kapag nakita naman nila na contraband yan, illegal yan, pwede nilang i-seize. Ayun. So, baka yun ang nangyari. Nakinuha lahat. Can we have all of the talaga the question? Yun na yun. Ay, mayroong dugtong. Then, sabi niya, nung nag-hearing sila, sabi ng officer na nag-search sa second floor daw ng bahay, kinuha nila ang firearms. Wala namang second floor ang bahay. Okay. So, wala gumawa-gawa na ng kwento yung police officer. So, second floor daw nakuha ang mga firearms. Pero sinoli naman yung mga firearms. Okay, nanalo na sa court. Ayun. Kasi yun, inadmissible. Pero wala namang second floor. Wala namang second floor pala ang bahay. Okay. Diba? So in Obvious that ba? case, pwede silang kasuhan ng administrative liability. They will be charged. They will be liable for administrative case. Pwede silang masuspend. Yeah. Kaya nga, dapat sasabihin yun na second floor. Wala namang second floor ng bahay. Lalo pa, DJ, kung na-identify at na-determine naman na talagang walang second floor. Opo, yan. Makikita naman dun sa search warrant, naka-indicate doon kung kaninong bahay, saan, anong block, address. Doon natin kasi mabibase po talaga yung ating advice, Okay. Pero alam namin yung mangyari sa they could be dismissed or suspended. Ayan. So, they can be dismissed, they could be suspended. Ayan, dahil sa kanilang, mali-maling information. That's the reason, itong Article 3, Section 2, Apo. While giving the government agents the power, it also gives boundary. Correct. Protection for the people. So there's always a limitation and boundary nga naman. Hindi lahat absolute ang power na binibigay na ginrant sa kanila. And even the rights of persons naman, may mga limitations din, may exemptions din, di ba? So, hindi siya absolute lahat. Although, except for the absolute na mga in-enshrine ng Constitution sa atin, especially sa right to life.
property and liberty. Okay, anyways, 2:04. We're having our overtime for the second hour. Ang bilis ng oras natin. May mga question pa sila. Ano po mangyayari sa officer if he fails to follow the procedure? May mga ganyan. So, we will that one. Kay Colleen, like Hapakurib. That's our isa din sa ating DJ dito sa gabi. Ayan, kanina kasama natin siya sa tanghali. And well, may mga question pa dito at 650 pesos na ang instant GCash na sa pagbabalik po namin. Throw natin ang question kaya dapat nakinig kayo kanina sa discussion kasi doon po mapupulot yung answer. Okay? Pwede kayo mag-review, mag-replay sa ating live stream. Guys, magbabalik po tayo. We will just take a break dahil mukhang masyado na nating na-abuse ang oras ng ating mga guest. Okay? Na-violate na po ba? Hindi naman. Okay, anyway, it's 2:05 na kasi. So we'll be right back. Do hang on. Okay, bago tayo mag-discuss pa for further maybe discussion sa ating topic na search and seizure, and may questions pa dito before we address that one. Bago ko makalimutan, teka lang. Ghost Sign-Off and Omar, sabi ni Henley Dan. Sabi niya, say hello. Si Henley Dan nakapag-guest din sa atin. Si Hiraya Manawari, let's go Omar and Stein. May mga ganyan, may mga fans na kayo. Gusto nila magpa-shout out. Okay, shout out mo na. Sige, go ahead. Shout out ko sila Angelica, Alex at si Kuya Dan Nandi. Ayan. Okay, and what about you, Stein? Baka mayroon kang gustong i-shoutout dyan. Magtatampo pa. Si attorney naman, meron po bang i-shoutout? Go ahead po. Ayan. Shoutout ko yung aking mga staff doon sa office. Si Mama Nens, si Kayla Magtubo, who is also a law student, si Kimpi Pineda, and si Eileen Viloncio. Ayun. Saturday na yun pala. Happy Sabat sa lahat. Ayun. There you go. And also, hi also kay Lizel Tano. Ayan. And also kay Colleen, kay Bay Arudsam, kay Ansi Oibra, Jean Gray, you're there. May Montefalcon, malakas na daw ang ulan. Oliver Rosales as well. Pakilala nyo? Di pa? Okay. Ellen, nandyan. Of course, si Don Wellmore. Si Jefferin Malumpong Lagutang. Si Levin Yera Folache. Maraming salamat. Si Ansi Oibra. Ayan. And thank you for watching. Ayan. Of course, hindi man nagparamdam sa comment section. Pero, ayan, sumisilip sa ating live stream. Okay, before the question, eto ng question natin. Okay, for 650 pesos. Orasan po natin, ha? Hindi oras na lang, magbilang na lang tayo ng 10. Hanggang 10. Kailangan masagot nyo at tama ang spelling, ha? Alright, kung nakinig kayo ng maigi sa ating discussion for 650 pesos, makukuha nyo to plus 1.5 worth of hair treatment. Alright? Bawal sumagot si, Okay, bawal sumagot ang ating guests. Okay, ang tanong, English po yung answer. Okay, English po ang answer. Ano ang tawag doon paano ko ba ay ta-translate sa Tagalog? Ano ang tawag doon sa mga hindi admissible? Ano bang hindi admissible? Hindi pwedeng tanggapin ng korte na mga illegal na pagkuha o yung mga na-search, na-seize, na after na-search yung bahay nyo, tapos may mga kinuhang mga gamit, ayan, illegal na mga bagay sa inyo, mula sa inyo. Ano ang tawag doon na hindi admissible sa korte? In English. Wow. Tama bang tanong ko? Sige, ulitin natin. Yung mga po ang tawag doon in legal perspective, okay? Tawag doon sa mga gamit, mga bagay, mga property na confiscate, na seize illegally. Okay? So, hindi siya admissible sa court. Kaya may tawag po doon. Under that doctrine, or maybe a principle. Okay, sige. English, go na! Magbilang na tayo. Ellen, illegally obtained. Plainview, the citizen's arrest. Oh my God! May nanalo na!
Ayun na, may nanalo na. Sino to si Lizelle Tatatano? Sabi, fruit of poisonous tree. Yay! Yun ang tamang hinahanap natin. Anyway, sige. Yung mga hindi nakarinig, kahit na i-replay nyo pa, meron po tayo na mention na mga ganun. Sala jud ni Google, ma'am. Google, ma'am. Tagal mag-answer. Ay, research magidi ay sa Google. Gi-Google pa jud. Ma'am, may question po ako sa taas. Oo, sige. Hayaan mo. Ito na. May question. Sa mga nag-confiscate o na-seize po ng mga illegal na gamit, saan po yun mapupunta? Ano po gagawin sa mga yon? Sabi, okay, attorney? Yung mga illegal po na hindi, meaning yung illegally seized, ang tanong niya? Yes DJ? po. Mga na-confiscate o na-seize illegally na mga gamit. Oo, saan daw mapupunta? Pero yung illegal na, unahin natin na yung mga legal na gamit, saan yun yung na-seize, saan po yun mapupunta? Yung mga legal na na-seized, that can be used as evidence. Yes po. That can be taken under the custody of the police Yes. para gagamiting evidence sa crime. Once tapos na yung kaso and all, hindi pa rin na yun maibabalik. Ibabalik po yan after matapos na yung Kahit case. legal ang pag-seize nun, Apo. pag-confiscate. So, same with the mga illegally seized na mga gamit. Yung mga illegally seized po, so hindi po siya magagamit. Na evidence, na apo, evidence sa apo. court after. So, which po yan means ng court na ibabalik. no. Ano pong gagawin? Like, if it's marijuana or drugs, susunugin po yan. Yeah, yung mga illegal contrabands, mga ganong Yeah. items. Pero paano yung mga gamit Yung na... mga illegal na na-seize na gamit, isusoli po yan sa Yon may-ari. ang isusoli sa may-ari. Okay, hindi pwedeng ay, mukhang natipuhan ng isang pulis, tatago ng kanya na lang yun. Kung may cellphone, may iPhone, ay, na-seize na to, akin na lang to, hindi naman ganon. Tsaka ano naman yan may confidentiality at saka may rules din sa paano i-keep yung mga na-seize hindi naman pwedeng i-appropriate lang. Meron tayong inventory receipt. Ayan, okay. From the moment na nag-seize, lahat po ng nakuha nila, ililista po yan. Yung mga I-acknowledge items. ng may-ari kung ano yung nakuha doon at saka pipirmahan ng police na nag-seize. Okay. Yun ha. Kailangan nakita po ninyo yung listahan. Hindi pwedeng lista-lista lang dyan. O kaya may gimissed out. 10 ang kinonfiscate pero 9 lang ang nilista. Pero nakatago na yung isa. mga ganon. So, dapat aware po tayo. Maging vigilant po talaga tayo. About din po sa ownership. Yeah. Sa pag-search and seizure po, hindi po yan, hindi po siya nagmamatter. So, let's say, yung ginamit po niya na illegal na stuff ay hindi sa kanya, tapos sa ibang tao, hindi niya po pwede sabihin na, hindi niya po pwedeng sabihin na, hindi niyo po yan pwede kunin kasi hindi po yan sa akin. So, the court provides that sapat na po na alam ng korte na yung nasa possession po yun ng tao na yun before po na search or may control siya sa gamit na yun. So, kahit hindi niya yun pagmamay-ari, kahit iba po yung may-ari ng gamit na yun, pwede po yun siya kunin ng mga searching officers po. Kahit nasabihin niya, yung baril na yan, hindi naman yan nakalisensya sa akin. Oo, pero nakita nakuha. Baka illegal yun. Walang license pala or kahit i-insist niya pa na, bakit niyo kukunin yan? Hindi naman sa akin yan. Sa barkada ko yan. O kaya sa tatay ko yan. Pero na-search doon. Yes, hindi niya po. pwedeng sabihin na dapat yung tatay ko ang kasuhan nyo. Oo, hindi pwede. Constructive possession. Yes, constructive possession. Ayun. Oh, thank you daw, sabi ni Colleen Laika. Okay, so na-answer na yung question mo. Kinsa man na si tata, ma'am, pakiingon pang scatter lang daw niya. Mga yu, pagid, uy. Okay, mambalato, pagid, no? Sabi ni Bay Arutsam, ang gagaling po ninyo. Sabi, thank you, Bay. Taga mo sa Batas, Rundam. Walay Dear Max FM. Uy, Sabado ngayon. Mondays through Fridays lang yung Dear Max FM natin. Sige, ikaw ha, Jefferlyn ha. Si Bay Arutsam pala, Bay. Okay, anyway, ano bang mangyayari sa officer if he fails to follow the procedure?
Alright, ayan. Question. Yun nga po, yung na-mention natin kanina, pwede tayo mag-file ng administrative case sa kanila and pwede silang ma-dismiss sa trabaho nila or ma-suspend. Or pati mga benefits nila from their job is matatanggal po. Ayun. Kapag proven guilty, no? Marami rin, marami po. Pwede rin silang makasuhan ng criminal case. Ayun. Perjury. Kasi pupunta sila sa court under oath, no? Yes po. They will become witness for the state. Ayan. Kung nagsabi sila doon na merong second floor, wala namang Wala second pala. floor. So perjury under nga oath sila, talaga. sabi nila doon. Totoo yung mga pinagsasabi nila, and then it can be found na, wala namang second floor. So under oath perjury, they will be liable for perjury. Yeah. Criminal case yun. And then, so, administratively, criminally, and civilly. Pwede rin sila Then, pwede din sila ma-file ng civil case for damages. Yeah, for damages. Although, under the law, government officers are presumed to be performing the exercise of their regular function. Okay. Pero pag ma-prove na ganun na nga, then they can be held liable administratively, criminally, and civilly. Civilly. Ayun. Okay. So, gets nyo guys, huwag kayong matakot na mag-file kasi baka natatakot ang iba. Baka mag-retaliate yung police na inanol. Filean nyo naman. Pero may abogado na yan, di ba? So, yung abogado na mismo ang gagawa niyan kung hindi nagsasabi ng totoo si attorney na bahala dyan. Attorney Minveles na bahala dyan. Okay. Kung mayroon po kayong mga ganyan-ganyan konsultahin nyo na pa si Attorney Minveles. Okay. Anyway, so may mga questions pa ba dito? Ayan, sorry guys na natiway na ang 650 pesos. Inunahan na kayo. Okay. And then, mukhang butas ang bulsa natin ito. Okay. Teka lang. So, nag-share na. Naka-like na din ba? Verified, qualified nga naman na. Okay. So, wala na tayo na-address na lahat natin ang questions, Okay. So, 2:31 na mga kamags. And we have something for you guys. At magbabalik lang muna tayo just right after this commercial break. Okay. And when we come back, may mga, na lang tayo, wrapping up sa ating topic. And then, if may pahabol kayong mga questions, pwede natin ihabol. So, comment lang po down below sa ating live stream. Alright, so we'll be right back just right after this commercial break. At nagbabalik po tayo. Naku, mukhang medyo matagal-tagal tayo nakabalik, But we just played the requested song of one of our listeners right now. Ayan, salamat po sa pakikinig at pagsilip sa aming live stream. Pero parang bago tayo mag-wrap up sa ating topic na search and seizure, siguro naman na-address na at ang kabuuan or may maidadagdag ba ang ating mga special guest. Pwede pa. Pero may question pa dito. May compensation po ba na madawat ang tao if proven na search and seize siya illegally? Na search and may compensation po ba daw? Para bang bayaran mo ko kasi pwede siya. Na-mention ni Attorney May, pwede po tayo mag-claim ng damage. Yes, kasi mag-file ng civil case against the policeman, police officer po. Pwede siyang makaklaim ng damages, moral damages and exemplary damages. Ayan. Against the police officer who enforced the illegal search and illegal arrests. Ayun. Yung tinuturing or mo... seizure, tinutukoy mo, Colleen, yung compensation na yon. So, magpa-file ka ng pag na-prove na illegal yung kanyang pag-search. Tapos na yung kaso, na talagang illegal yung search na nagawa at search and seizure. Or search and seizure. Okay, search and seizure. Illegal pala siya. At talagang andyan na yung final decision ng or ruling ng court, pwedeng mag-file ng civil case for damages. Generally, ang state is immune from suit. Yes po. Pero kasi yung agent is the police. Yes po. So yung police yung ating kakasuhan. Ayan. And in the event na nakulong nga yung tao, 'di ba? Nakulong siya. Opo. Na-deprive siya ng kanyang liberty for such a long time, and then after is hindi naman siya convicted, pwede pa rin siya makahingi. We have
a law na maka-file siya, maka-claim siya ng compensation. Compensation per se. I think it's 1,000 per day. Per day? Yes po, yes po. Oo. From the day na nakulong po siya. Nakulong siya. Yes, oo. Meron tayong ayan. Yun ay sa yung pagka-aresto sa kanya, from pag the illegal DOJ, ang arrest. pwede Pero siyang yung ma-claim. sa search and seizure po siya na mangyaring illegal pala at ang ruling ng court ay illegal talaga, so magpa-file siya ng civil case for damages. Against the police officers. Against the police officer, not sa gobyerno, dahil nga immune from suit tayo, no? Under the doctrine of immunity, ano? Okay. Immunity of suit or from suit. Okay. Anyways, eto yun yung damages kasi, for layman's term kasi, in a form of pecuniary naman kasi talaga yan. Pag damages kasi, halimbawa file ka ng civil case for damages, ibig sabihin, pera talaga ang maibabalik sa'yo. Okay? Pera ang maibibigay sa'yo. Kaya, yan yung tinatanong mo, Colleen, na compensation pag proven daw na search and seize siya illegally. Ayun. Okay. So, file muna siya ng civil case for damages. Okay, so may maidadagdag pa po ba tayo? Ayan. At maraming salamat sa ating winner this time na 650 pesos dahil convert natin daw sa pizza. May pizza, may pa-pizza. Tamang-tama talaga, no, na taga rito lang ang nanalo. Taga rito talaga. Kasama po ni Attorney Minvelas mismo. Ano po, paralegal po ba? Secretary? Yeah, secretary po mismo ni attorney. So, talagang siya, yung parang familiar na siya sa mga legal terms and all. Kaya mabilisan. Hindi po siya tinuruan na. Sabi ni Omar, by the rules talaga, qualified po siya na mananalo. Wala pong anomalya. Wala pong dyan. Walang mga ghost, something. Ayan. Okay, so nanalo siya at na-convert sa pizza. Ay, may pa-order ng pizza. Okay, pero syempre, may mga maidudugtog pa ba, Stein? Go ahead. May instances din po kasi, DJ, na i-assail or i-assert ng arresting officer or seizing officer yung good faith, kumbaga. Yeah. Na, halimbawa, yung nakalagay lang sa search warrant is just guns or any armed objects. Tapos, sabi ni searching officer na, kukunin ko tong cellphone. Tapos, pagdating sa court, prinisent niya at wala doon sa search warrant, sabi ni Supreme Court, may ruling siya dyan na you cannot assert good faith in exchange of search warrant. Correct. Because search warrant is an absolute entity, especially on searches and seizures. So, kaya yun, even if na si arresting officer sinasabi niya and he is asserting na in good faith yun. And maproprosecute natin tong taong to gamit tong ebidensya na to. And hindi dapat siya maging substitute sa search warrant. So, in other words, the principle of good faith ay hindi applicable pagdating sa search and warrant kasi it's absolute. Okay. Ayun po yun, ha? So, kasi sa mga negligent na mga tao, pwede ma-assert mo yung in good faith naman siya, exercising his ganito, ganyan. So, in good faith naman siya. Pero yung purposely na kinuha yung cellphone, alam mo namang wala sa search warrant, paano mo ma-assert ang good faith na yun? So, it's not applicable. Okay. Anyway, so yun po, mayroon pa ba? May dadagdag tayo, Omar? To end lang is, para sa lahat is let's exercise our rights. So, wag po tayong matatakot if we're faced by the officers intimidating us. Let's just follow the rules or makipag na lang po tayo sa kanila. Kasi pwede naman po tayo talaga sumabay sa batas at these rules are made to protect the people po. So, wag po tayong matakot mag-file ng case against sa kanila. At sumunod lang po tayo. Wag lang po tayong mag-act na against. Let's just play lang po. Sumunod lang po tayo para we can exercise our rights po ng maayos. Alright. Kasi hindi rin ibig sabihin din ng halimbawa nga nung sample natin yung
yung nasa bus, sumakay, may mga kargang mga bags and all, kahit nagbigay pa siya ng consent, tapos ganito, ganyan, pero kung illegal talaga, no? Hindi pwedeng sabihin na guilty na ako kasi mga illegal items yung nandyan sa bag ko. Guilty na ako pag sasabihin nila, talaga namang bawal yan bawal ba't ka nag-carry? Kahit na walang search warrant, illegal na yan, etc. Pero may karapatan ka pa din. Pwede mo pa rin masabi na illegal yung search mo sa akin at hindi mo pwedeng gamitin yan laban sa akin. So, wag po kayong matakot. Ayan, wag po kayong ma-feel guilty agad na, wala na, talo na ako sa kaso. Diba? Hindi na ako magkakaso kasi obvious naman na illegal yung mga dala ko. Hindi naman ganun yun, no? Okay. Attorney, mayroon po tayong maihabol po ba? Go ahead. This is just an encouragement for everyone na no matter what our status is in life, we are protected. Yes, definitely. We have our Constitution to protect us, and we should not fear because sa ngayon, especially here in General Santos City, we have the College of Law, MSU. We have our student practitioners who can just easily approach and can give you insights kung ano yung mga problema about laws. And we have PAW here. We have lawyers who are immersing themselves in the community. And madali ninyong papagtanungan. You can approach them if you have some legal problems. If you feel you are violated, you are being abused, please don't keep mum. I mean, don't be silent. Protect your right, fight for your rights, and the lawyers will be by your side, at your back, or sa harap pa ninyo. All you have to do is speak out. Alright. Know your right. Okay. Kaya nga, know your rights talaga. Okay. Mga kamags, unless lang, meron pa po? May maidudugtong pa ba? Yes, Omar, Yes, fine, go ahead. Summary lang po, sum up. DJ, is that, hindi pa siya summary, parang rationale lang, kumbaga, or something that we can understand as a lesson, na itong mga procedural things na to, or itong mga procedural principles, they are in place because they have a purpose. Hindi siya dapat yung parang isasantabi natin for the facade of justice. Yes. So, ayun, and believe in the system because it's inherently good, it's not inherently bad. What is bad is the actors that are violating these procedural rules. So, and ayun, I hope that we uphold this kind of principle na dapat sumunod sa procedures. And thank you, DJ, for having us. Yes, definitely. And we are also grateful na nandito kayo at talagang nag-spend kayo ng oras for this one. Ayan. But of course, this is not just a mere radio guesting and discussing about it. And ito po ang malaking parang community service na din because nagkaroon tayo ng information dissemination sa public, at least kahit isang tao man lang na makasurvive sa isang circumstance na yan, laking pasalamat na tayo, no? May naitulong tayo kahit papano dahil nag-object siya. Oy, narinig ko sa 107 sa Itagamo sa Batas. Plain view lang. Hindi nyo pwedeng hagul, ano ba? Ito na naman tayo sa word na yan haluglugin. ang aking trunk, ang aking ganito. Oy, poisonous, yan? Fruit of the poisonous tree, yan. Yung mga illegally seized items. Okay, so well. And because we are also grateful for being here and for your invaluable time, we have something for you and a certificate of appreciation. Of course, Christian Media Management 107.1 na Max News FM Sox Surgeon presents this certificate of appreciation to Steinhoff Dignadice for sharing his invaluable time and knowledge as a radio guest law student on search and seizure in Itagamo sa Batas with me, DJ Chini, sa 107.1. And given this on the 15th day of November 2025 in Jensen City, signed by me and our CEO President, Madam Marites La Fortesa Mones. And same certificate of appreciation to Mohammed
Muhammad Omar Awang. Thank you so much. Pero dito po kayo sa likod ko. Ayan, para makita kayo dito.